Hi Anticians! Kamusta kayo? Ngayong araw, samahan nyo kami upang libutin ang National Museum of Fine Arts dito sa Manila. Kaya tara, let's go! Tapos yung background music na wag kang matakot. Wag kang matakot. So pupunta kami ng SM Manila para pumunta sa National Museum. Ang paba. Hindi na like tayo pre. Dito day in a live. Vlog. Ay, travel vlog pala. Travel vlog po ito. Pero hindi tayo pa-post social media. Pupuso ka. And then for ano to, academic purposes. Yup. Tapos cloud. Takay mo na. Kanina pa ito, tanong sa sakay. Ang bawat detalye, bawat kulay, parang may gustong ikwento tungkol sa ating kultura at pinanggalan. Kung isa ka sa mahilig sa mga art at history, siguradong ma-appreciate mo ang ganitong kaganda. Grabe no? Sobrang ganda. Hindi ko akalain ganito pa kalakalawak ang isip. Nung kami ipumasok dito, hindi ko akalain ganito pala kaganda sa loob. Parang ibang mundo. Tahimik pero puno ng kwento. Alam mo, minsan kailangan talaga natin bumisita sa mga ganitong lugar para maalala natin kung saan tayo nanggaling. Sa panahon ngayon na mabilis ang lahat, nakakagaan ng pakiramdam na sandaling huminto at balikan ang ating pinanggalingan. Alam mo yung feeling na akala mo boring ang museum, pero pag nandito ka na, sobrang fascinating, no? Habang binabasa ko ang kasaysayan tungkol kay Jose Rizal, para bang nabubuhay ang mga kwento sa libro. Para naririnig ko yung tapang na galing sa utak at hindi sa dahas. Habang kami nag-iikot, parang bumabalik kami sa nakaraan. Nakakatawang isipin na ang mga bagay na ito ay pinaghirapan at pinangalagaan para makita ng susunod na henerasyon. Kagaya namin, narealize ko na hindi lang dapat natin pinahina ng kasaysayan, dapat din natin itong pahalagaan at ipagpatuloy. Dito ko naramdaman kung gaano ako proud bilang Pilipino. Grabe, ang dami interesting na artifacts dito. Parang gusto ko na rin mag-time travel eh. Perfecto para sa mga gusto matuto pero ayaw mo. Kasi dito, literal na buhay ang kasaysayan.
panorama. Ay, makita natin yung mga tayo sa Manuel S. So, nakalagay sa last sa pinakalas, sa finals na, na topic natin, which is constitution. Makita natin ang panunong manifesto. Ito ba yung parang revolutionary? Yeah, so this is a Japanese art. So, parang ano siya? So, parang siya timeline. Baga doon. Kung ano-ano yung mga Yung sa mga sandi, bakit na lang yung mga ayan, pag ano yung pag sakop sa atin ng Espanyol hanggang sa ayan, hanggang dito sa American colonization. Sa tigil tayo ng Kalayaan. Natango natin yung Kalayaan. Review natin siya. Wala na pinanggalan. Kung mahilig ka sa art o history, siguradong mag-enjoy ka rito. Pero kahit hindi ka historian, mararamdaman mo pa rin yung magic ng lugar. Parang may hinahaplos sa puso mo habang nakikita mo ang mga kwento ng mga taong minsan nabuhay at nagmahal sa bayan. Dito ko na-realize na ang museo ay hindi lang sa lugar ng mga lumang bagay. Isa itong tulay na nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Hindi talaga namin maiwasang mamangha. Ang mga pintura dito ay parang mga larawan ng kaluluwa ng ating lahi, puno ng emosyon, tapang at pag-asa. Ito pala. Ano tayo Quezon, now show. May mga bahagi ng museo na nagpapakita ng ating paikipaka para sa kalayaan at doon ako sandaling natigilan. Narealize ko na hindi lang ito kwento ng mga bayani, kundi kwento ng bawat Pilipino na may pangarap para sa bansa. May mga sandaling tahimik lang kami habang nagmamasid, pero sa aming loob, puno ng emosyon, proud at amaze. At minsan medyo malungkot din, kasi naisip ko kung gaano kalaki ang sinakripisyo ng mga tao noon para magkaroon tayo ng kasalukuyang hinatatayuan. Kaya dapat lang talaga napahalagahan natin ito, hindi lang sa salita, kundi din sa gawa. Para sa amin, hindi lang ito basta pagbisita. Ito ay paglalakbay, sa bawat silid may bagong aral, sa bawat lumang bagay may bagong pananaw. At habang kami naglalakad, pakiramdam ko, unti-unti kong nakilala ang sarili kong bahagi ng kasaysayan. Kasi, totoo pala, hindi mo kailangang maging bayani para lang maging parte ng kwento ng bayan. Sapat na ang pag-aalala, paggalang, pagmamahal para sa ating kultura. So ngayong araw, nalibot natin yung National Museum of Fine Arts and tinry natin i-apply yung mga tinuro ni Ms. Wahe first sa primary and secondary sources, sa internal and external analysis, tapos yung painting ni Juan Luna about sa Parisian. So dito na po na nagtatapos ang ating travel vlog. So bye guys! Bye-bye! Bye-bye! Ang pagbisita sa museo ay nagpapaalala sa atin na ang pagkatuto ay hindi lamang natatapos sa loob ng silid-aralan. Ito ay nagpapatuloy saan man tayo dalhin ang ating kuryosidad at pagkanais matuto. Bawat sulok ng museo ay may kwentong bumubuhay sa ating kasaysayan, sining at kultura. Tila tayo bumabalik sa nakaraan at mas napahalagahan ang mga taong nag-ambag sa ating pagkakakilanlan. Patuloy tayong magtanong at pahalagahan ang mga kwento sa likod ng bawat obra at bagay.